Isang pagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Good morning po mga kapatid, mga kaibigan. Yan. Ngayon po ay nandito po ako sa Prayer Mountain, na tinawag kong Prayer Mountain sa bundok. Amen. Para po mag-devotion sa ating Panginoon at papurihan siya, pasalamatan siya sa buhay ng bawat isa. Ngayon pong umagang ito, I want to share all of us sa Book of Ruth, chapter 1, verse 16. Yan. Ito po yung nirebeli sa akin ni Lord sa umagang ito, na nais ko pong ibahagi sa bawat isa po sa atin. At syempre ang ating Panginoon na gusto pong i-share sa atin po ang kanyang salita. Ito po ay matatagpuan sa aklat po ng Ruth, chapter 1, verse 16. At sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan. Yan. At sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na humiwalay sa iyo. Sapagkat kung saan ka pumaroon ay paparoon ako, at kung saan ka tumigil ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Yan. Ang sabi po dito sa salita ng ating Panginoon sa pamagitan po ng Book of Ruth o si Ruth. Yan. Ito po ay si Ruth ay isa po siya sa mga I think manugang ni Noemi. At si Noemi po ay isa na pong byuda. Wala na siyang asawa at namatayan po siya ng mga anak na lalaki. At yung manugang niya na babae, amen, ang pangalan po ay si Ruth. Si Ruth po ay meron pong mabuting puso. Hindi siya iniwan ni Ruth. Amen. Kaya ang sabi po ni Ruth po dito kay Noemi, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na humiwalay sa iyo. Sapagkat kung saan ka pumaroon ay paparoon ako, at kung saan ka tumigil ay titigil ako. At ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Yan. Pinakita po dito sa sinabi po ni Ruth kay Noemi na hindi niya kayang iwan si Noemi na bilang biyanan po niya. Diba po? Mahal na mahal niya po si Noemi. Amen. Tinuring niya si Noemi kanyang bilang parang nanay po niya. Amen po. At inangkin na rin po ni Ruth kung ano po yung meron si Noemi. Gusto niya meron na din po siya. Kumbaga sa buhay niya, si Noemi kasi ay may Panginoon, may takot sa Diyos. Kaya yung sinabi po ni Ruth, amen po, dun sa kaduluan ng sinabi niya, yung Diyos mo ay magiging Panginoon ko na rin. Amen po. Kumbaga sa buhay po natin, no, pinapakita po dito sa sinabi po ni Ruth kay Noemi, na sa buhay po natin, no, huwag tayong hihiwalay sa Panginoon, ano man ang mangyari. Kung nasaan ang Panginoon, dapat nandun din po tayo. Amen. Huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Huwag tayong titigil sa pananalangin. Amen po. Kasi napakahalaga ang Diyos sa buhay po natin. Amen po. Katulad po ni Ruth, hindi niya iniwan si Noemi na kanyang biyanan. Instead, sumama siya rito, nakituloy, at tinuring niyang nanay si Noemi. Diba po? At yung Diyos po ni Noemi ay gusto na rin po ni Ruth na maging Diyos din po niya. Kumbaga sa buhay po natin, manatili tayo sa Panginoon. Amen po. Kung nasaan ang Diyos, doon po tayo. Amen po. Pero ang Diyos po natin ay nasa puso po natin. Lagi po siyang nasa puso natin, ang Panginoon. Kaya paalala sa atin ng Panginoon na huwag tayong lalayo, huwag tayong hihiwalay sa Kanya. Amen. Para yung buhay natin ay pagpalain po niya. Amen. Pero huwag tayong mag-iisip na gusto kong mag-stay ka Lord kasi sa blessing. Hindi. Kasi si Ruth po dito, pinagpala po siya sa kaduludulan ng kwento. Pinagpala po si Ruth ng Panginoon. Amen po. Dahil po sa nakita ng Diyos ang kanyang mabuting puso, kung paano po siya nagkalinga, nagmahal sa kanyang biyanan, at hindi niya ito iniwan. Kumbaga sa buhay din po natin, no? Kapag once na hindi natin pinabayaan, kumbaga hindi natin pinabayaan yung buhay natin with the Lord, na natili tayo sa Panginoon, no matter what, yung blessing ng Lord ipagkakaloob niya sa atin, yung mga pagpapalang hindi natin inaasahan. Pero wag tayong mag-isip na susunod ako sa Lord, magmamahal ako sa Kanya para pagpalain niya ako. Hindi. Hayaan natin ang Diyos ang magkusa na magbigay ng blessing sa atin. Kasi ang Lord naman, nakikita niya yung mga mabubuting gawa na ginagawa natin sa pamilya, sa kapwa, at yung pagkakaroon natin ng devoted or devotion sa Kanya, communication sa Kanya, everyday ng buhay natin. Sa pamagitan ng prayer, reading and meditate sa word niya, at higit yung pag-apply, pagsunod sa mga utos niya. Kaya lang mga kapatid, no, tularan natin si Ruth, mahalin natin ang ating Panginoon, ang ating mga pamilya, at yun din ang ating mga biyanan. So, yun lamang. God bless and Jesus love us. Bye!